Ano na tayo, simula na ulit tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po na mahina. Sige, bigyan natin kayo ng mga chance. Iyon. Hello, hello. Test mic, test mic, test mic. Mic test, mic test. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Humina ba? Baka baliktad ako. Humina. Yan. Test mic, test mic. Okay na pala kanina eh. Ah, ah. Kasi hindi ko nakikita yung ano eh. Okay, magandang araw simulan po natin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, si Richard Gomez o mas kilala natin bilang si Goma. Muntik na raw pong sapakin itong si Leandro Libiste. Kung bakit po, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, si ah, Kiko Pangilinan. Napipisil daw po na maging manager, impeachment manager. Aba, sinearch po natin sino po mga impeachment manager nung nagdaang dalawang eleksyon. Impeachment, wala pala. Wala palang impeachment manager. Ibig sabihin, teka, dinig na dinig yung ano yun. Ibig sabihin pala mga kapatid, si Kiko kaya gagawing impeachment manager dahil hindi po marunong yung ating Senate President ng mga court rules at papaano po ang gagawin pagdating po sa korte. Yan ang problema ng mga hindi abogado nangarap na maging Senate President. Alam niyo po yan na pagka meron pong impeachment, kayo, ang Senate President ang mamumuno. Ayan. Okay. Ayan, si Rodante Marcoleta, may topic tayo dyan. Away nila ni Ping Lacson. Sineryoso na naman yung sinabi ni BP Sara na hindi marunong gumamit ng laptop. At saka ito po, yung sinasabi po nito ni Lawrence Defensor naman, palit-palitan po yung mga umatake kay BP Sara. Sabi po ni Lawrence Defensor, nag-backfire daw po yung maagang pagdideklara ni BP Sara ng kanyang kandidatura. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may props na mic. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid. Ito po, ang pumuputok na mga balita. Hindi lang po sa kilikili ang pumuputok, pati mga mali-malita. Eto na po, ikaw na. Okay. Ayon po dito sa balitang ito, medyo chismis muna tayo para maiba. Balitang politika ng mga artista. Goma, muntik na umanong sapakin si Libiste ayon kay Garin. So ito po ay chismis ni Garin. Garin, kumusta pala ang dengbak siya? Good news Garin. Sisimulan na po
ang kaso ng Dengbaksya. Okay, pigil manapak. Yan po ang di umano'y nagalit kay Libiste sa loob ng kamera. Ito pong si Richard Gomez na talagang pandalas po na nasasangkot ngayon. Yung nung nakaraan, 'di ba, yung ating atleta, yung pong pinuno ng mga atleta natin binatukan binatukan ni Richard Gomez, eh. Okay, naging tensyonado umano ang sitwasyon sa loob ng House of Representatives of the Philippines matapos umanong magalit si Richard Gomez kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste kaugnay ng usaping vote buying. Ito po ang chinismis ni Janet Garin. Yes, nagalit si Kong Goma. Galit at pigil na pigil manapak. Kaya lumalayo siya every time nilalapitan ni Congressman Lian. Susuntukin. Yan po ang pahayag nito ni Libiste. Susuntukin. Umano si Libiste. Yan po ang pahayag ng chismisim na si Janet. Paano mo naman nalaman na sasapakin? Alam mo yan si Richard Gomez, Janet Garin. Hindi yan katulad nyo na mga ambahan-ambahan. Si Robin Padilla at saka si Richard Gomez, talaga nananapak yan, nambabatok. Batay naman sa isang source na kausap ng Abante, nagsimula umano ang tensyon matapos lapitan ni Libiste si Gomez at banggitin ang usapin ng vote buying. Lumapit kay Goma tapos sinabihan si Goma, di ba ikaw malakas din vote buying nyo? Pumutok si Goma, susuntukin, pinigilan ng mga congressman. Ayun naman pala. Hindi naman pala chismis yung ginawa ni Garin, no? A few minutes later, nilapitan ni Lian, sabi joke only. Sabay tawa, lalong nagalit si Goma. Mapagbiro pala to si... alam mo, Congressman Libiste, medyo pag magjo-joke ka, paturo ka kay Meow Meow. Para hindi ka nasasapak, tsaka mamimili ka ng mga bibiro. Wag si Richard, mainit ang ulo niyan. Nananapak talaga yan. Yung mga piliin mo sila Asidre, kahit na medyo mananapak na, kayang-kaya mong takbuhan. Wag si Richard, athletic yan. Ikaw, batang promil ka lang. yan, yan, mamang ano yan, mamang gold medalist yan ng Southeast Asia. Kaya delikado ka riyan. Bibiruin mo, wag si Robin Padilla at saka si Richard. Sanay sa away ang dalawa na yan. Okay. Ito po. Chinismis na naman po nito, chismis ni Representative Percy Sendanya. Sana walang mabato ng laptop. Kung ako sa kanila, mag-prepare na lang sila na impeachment trial. Alam mo, Sendanya, sinagot na yan ni BP Sara. Kayo po ay mga chismosang kanal. Ikaw, anong klase kang congressman? Una, chinichismis mo. Anong tawag doon? Yung Mary Grace Piatos. Ngayon naman, sana mapikon sa'yo si BP. Ang tuwa ko lang kung ikaw ang binato ng laptop. BP Sara, pag na-impeach ka nga, yung talagang tinuluyan ka na nila. Isang bato lang dyan sa para umistraight yung yung pagkatabingi. Wala nang ginawa. Alam mo, Percy Sendanya, naawa lang mga tao sa'yo, pero baklang kanal ka. Sana ikaw. Okay. Puntahan na po natin. Ito po yung tanong, no? Bakit natin nasabi na itong si Franco Mabanta, no? Ay hindi po kailanman Duterte diehard supporter o DDS. Ano po ang katangian ng mga Duterte diehard supporters? Lahat po yan, lahat po, kahit na anong paksyon, maraming paksyon di ba? Away-away pa nga Lahat po ng Duterte supporters sumusuporta po sa mga Duterte.
walang DDS group na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Kung hindi ka sumusuporta sa Duterte, hindi ka Duterte. Okay, papaano po ang sukatan? Nag-aaway-away po iba't ibang grupo nagbabanatan pero lahat po yan supporter ni VP Sara for President sa 2028. Yan, isang katangian yan. Pangalawang katangian ng mga Duterte supporter, yung totoong Duterte supporter, lahat ng Duterte supporter nagalit. Kung vlogger ka o may social media platform ka, lahat tayo nagalit nung pinadala si Tatay Digong diyan po sa ICC. 'Di ba? Away-away, nag-aaway-away sa humba, nag-aaway-away sa kung sino ang bakit nagsalita pa, etc., etc. Pero never, walang Duterte supporter na hindi nagalit o hindi umatake sa gobyernong ito nung pinadala po si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Lahat tayo galit. Lahat tayo bumanat. Iba-iba lang ang binanatan. Yung iba, Remulla. Yung iba, si Torre. Yung iba, si BBM. O karamihan, lahat sila binabanatan. Yung mga nagplano, yung mga nagsagawa ng pagdadakip kay Torre. Yan po ang sukatan. Sinusuportahan mo si VP Sara at saka galit ka sa ginawa ng gobyerno kay Tatay Digong. Tinanong po natin, is there an instance, kasi English yung AI ko eh, is there an instance that Franco Mabanta attack the president or this government for having PRRD o for giving o kidnapping PRRD and giving pagbibigay sa ICC. Wala pong instance na umatake yung PGMN, maski si Franco Mabanta, hindi po nila inaatake yung nagpahuli kay Tatay Digong. Paano magiging DDS yan? Sige nga, sagutin nyo nga ang mga wambang na nagsasabi na yan ay DDS. Yan po ang pinakamalaking kalokohan. Lahat po ng mga DDS, lahat po ng mga DDS ay talagang nagalit, kinukundina. Yung pagkakapadala, pagkakakidnap. Kung wala pong posisyon yan, hindi po siya pumosisyon, talagang namimera lang yan. Kung yan man po ay dumidikit sa mga Duterte, alam nyo na po ang purpose niyan. For the views, ika nga. Pero wala pong true-blooded na Duterte supporters, lalo na po kung vlogger o may social media platform. Lahat po ng social media platform na pag-aari ng Duterte supporter ay talaga pong bumira nung si Tatay Digong pinadala sa ICC. Kung hindi mo binira, kung hindi ka bumira, kung hindi ka nakasimpatya, hindi ka Duterte supporter. Malinaw na po. Yan po ang ipangbanat ninyo. Magpakita sila ng prueba na sinuportahan. Hindi po yung picture, laos na po yan. Sabi nga ni VP Sara, ilang milyon yung nagpa-picture sa kanila. Kung meron man dyan sa mga milyon na nagpa-picture na gumawa ng krimen, kasalanan ba? Dahil may picture? Kaya ako talagang hindi ko po maramdaman na yan po ay DDS si Mabanta na yan. Imposible. Hindi ka pumosisyon, hindi ka nagalit nung pinakulong si Tatay Digong. Kaya yan, pwede po talagang pera-pera yan. Pwede rin po na yan ginagamit
laban kay Martin. Pwede rin pong extortion. Ito lang po hamon ko dyan sa PGMN. Sabi nyo, gumawa kayo ng video. Oh, di ba? At willing kayong ilabas. Bakit hindi nyo ilabas ngayon? Para patunayan na kayo ay hindi nangingikil. Bakit hindi nyo ilabas yung video na nagawa ninyo laban kay Martin? Para mapatunayan natin na talagang kayo ay tapat sa inyong tungkulin na maglantad. O kung ano man yung sinasabi nyong tungkulin. Hindi ako naniniwala na Duterte ang mga yan. Hindi ko nga naririnig. Imposible po na hindi kita nakuna ng balita man lang. Okay na po tayo riyan ha. Punta na po tayo rito sa mga iba. Okay. Sabi po ni Marcoleta, dito po sa 500 million allocables, bakit tila targeted ang patama sa pumupuna sa kanya? Ayan. So inakusahan po ni Marcoleta ngayon na si Ping Lacson ay inaatake yung mga umaatake sa kanya. At saka bakit mo pinipersonal si Marcoleta? Alam niyo po, sabi ni Marcoleta, tama naman yung atake niya kay Lacson. Hindi niya naman pinipersonal si Lacson eh. Hindi naman nagpapaligsahan na mas magaling ako kay Lacson. Hindi po eh. Ang kinu-question ayon po kay Marcoleta, ito po yung pangunahin niya eh. Sa dinami-dami ng pangalang nakaladkad sa kontrobersyang ito, ibig sabihin yung flood control scam. Ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lang nababanggit yan, ng direkta katulad niya nila Martin tsaka nila BBM. Kahit paulit-ulit nang inuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit sa sinumpaan sa Laysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito. Iyan po ang sabi ni Marcoleta sa kanyang huling privilege speech. Okay. Kung bakit po siya tinatarget ni Lacson, dahil sa simpleng sinabi niya po na ang chairman ay sinasabihan niya na magtrabaho, mag-imbestiga. Alam niyo po, siguro 70,000 beses ko na itong sinabi. Lahat po ng komite sa Senado, ang pangunahing trabaho ng mga yan, gumawa ng batas. Natatangi po, kaisa-isa po, ang komite na ang pangunahing trabaho ng komiting ito ay mag-imbestiga ng katiwalian. Yan po yung Blue Ribbon Committee. Na hindi po ginagampanan ni Ping Lacson yung trabaho niya. Nung pinuna po siya ni Marcoleta, isinasangkot na ngayon. Pero pag sinita mo naman si Lacson, sasabihin naman niya, hindi ko naman sinabing corrupt si Marcoleta eh. Ang sinasabi ko lang may 500 million allocation. Bakit mo sasabihin? Di ba? Masama ba yun? Okay, punta na po tayo rito. Nako, delikado kayo rito kay Loren Legarda. Ito po balita ngayon, no? Legarda joins San's call to probe government aid distribution in Batangas. Alam niyo po, ito ang katotohanan ha. Si Loren Legarda nasa majority. Si Loren Legarda, siya po yung tinutulak ng lahat. Noon, nung nagkaroon ng parang kudita, kung pumayag lang si Loren Legarda, siya ngayon yung Senate President. Pero nauto nila Soto eh, na natili eh. Pero dahil kinakantinyo na yung anak, lalo na ng pamilya ni Recto, ibang usapan na yan.
Kaya kung babaliktad po si Loren Legarda, ilan bang minority? 9? Magiging 10. 2 na lang, babaliktad na si Lito Lapid. Eh si Camille po, tandaan nyo, baka kinapos lang sila ng isa, no? Si Camille, tandaan nyo na nakipag-usap na po sa minority, di ba? Camille Villar. So kung si Camille Villar at saka to si Loren Legarda, 11. Isa na lang ang kailangan. Pag yung isa kasi may bumaliktad pang isa, si Lito Lapid, babaliktad na yan. Si Lito Lapid, katulad po niyan. Alam niyo po, marami pong senador, gustong-gusto po nila talaga na malutas po yung problema sa flood control. Tignan niyo po pinagkakaabalahan ni Ping Lacson. Yung mga papirmahin. Nasa majority po si Mark. Kaya pwedeng-pwede. O, tsaka si Pia. Pia Cayetano. Alam nyo, maganda bumaliktad si Pia, yung 2 Villar, tsaka to si Legarda. At gawin nila na maging Senate President. O pwede na yan si Cayetano. Kasi kinakailangan po ngayon na mag-Senate President, abogado po dahil impeachment eh. Okay, may ginawa po silang paraan para hindi po sila mapahiya sa impeachment. Magtatatag sila ng tinatawag na impeachment manager. May manager. Ito po. Just in, the Senate leadership is planning to appoint Senator Kiko Pangilinan, a lawyer, as impeachment manager. Bakit po kinakailangan nila? Kasi po, sasabog po yung Senado. Sinasabi ko po sa inyo. Napanood ko po yung 2 impeachment. Yung una, may tanong dyan, di ba? Bakit yung unang impeachment, yung impeachment na ERAP, bakit yung presiding officer, yung may pinakahawak ng nung pamalo, bakit po si Chief Justice Davide? Yan po ang nakalagay sa saligang batas. Pagka po ang i-impeach ay Pangulo, Supreme Court Justice. Okay. Ngayon po, pagka yung iba pong impeachable, Senate President. Kaya po, si Enrile po, yung umupong presiding officer, nung si Corona po ang in-impeach. So, ngayon po, dahil Vice President, si Tito Soto po ang presiding officer. Paano ka magpe-preside? Kunwari may mga objection na hindi ka marunong sa court rules. Kaya po nila naisip, kasi sinerch ko wala po akong matandaan na tinatawag na impeachment manager. So tinignan ko po, sino yung impeachment manager sa mga nagdaang impeachment? Wala. Wala pong impeachment manager dahil ang mga abogado yung mga presiding officer. Nakita nyo po, wala pong impeachment. Ngayon, magpapauso sila na impeachment manager para siya pa yung tagatingin ng mga batas. Ayan yung problema eh. Alam po ninyo, Tito Soto, yung over na paghangad ng kapangyarihan, tamang pwede ka dahil matanda ka na, yun yung iniisip mo. Okay. Kayang-kaya mo na. Katulad po nito. Nakalagay sa saligang batas, hindi mo ba naisip yun? Nakalagay sa saligang batas, pag nagkaroon ng impeachment, ikaw ang presiding officer. Paano pag may nagsabi, objection, Your Honor? Papa-strike out. Mahilig magpa-strike out si Redon. Halimbawa, nariyan si Redon, pinay-strike out.
Oh, anong sasabihin mo? Halimbawa, nagwala si Marcoleta, pinagalitan yung mga ano, anong sasabihin mo? Kaya po naisip nila na magkaroon ng tinatawag na impeachment manager. Pasimplihin niyo na lang. Hindi niyo kinakailangan na impeachment manager. Ang kinakailangan niyo isang qualified na Senate President. Ah. Kitang-kita po natin ngayon yung kawalan ng kakayahan. Hindi po dahil sa hindi siya marunong o hindi sila magagaling. Kulang po yun eh. Kulang po yung hindi po pwede yung ginagawa niyo sa Senado pag may nagbabangayan, sino-suspend niyo muna. 'Di ba? Pag may nagbangayan, suspended. Session suspended for 1 minute. Pak. Hindi po pwede sa trial yun. Kinakailangan live po yun, naka-live. May nag-object. O anong iro-rule mo doon? Yan yung problema. Alam po ninyo yan, dati ka ng senator judge eh. Alam mo na talagang kailangan. Aminado sila eh. Na ang kinakailangan, may kaalaman sa rules. Si Kiko hindi ko po tinatawaran si Kiko pero meron pong mga abogado na sanay po na sa litigation at may mga abogado po na nakapag-asawa ng mega star. Nagpolitiko agad. Hindi po ba? Iba po yung mga karanasan nila Marcoleta na dating mga sanay na ano. Problema ni Tito Soto yan kaya nag-create. Magke-create siya ngayon ng isang posisyon na wala naman sa naunang dalawa. Dahil yung naunang dalawa, si Nene Pimentel ang Senate President at sa pangalawa po, si Juan Ponce Enrile ang Senate President. Kayang-kaya po nilang patakbuhin yung korte. Okay. Yari siya dyan dahil sasadyain ni Marcoleta yan na kung ano-ano. Kunwari may sinabi si Marcoleta, I would like to strike out this. O kaya papalayasin. Nakita nyo? Nung panahon ni Miriam Santiago, may pinalaya siya na abogado ng prosecutor. Yun po ang naging DOJ ni Pangulong Duterte. Naalala niyo yun? Anong gagawin ni... Halimbawa, may pinalayas si Aguirre, di ba? Pinalayas ni Miriam yan. Halimbawa, pinalayas ni Marcoleta si Redon, nakulitan kay Redon, pinalayas ni Marcoleta. Anong pagpapasya ni Tito Soto? Suspended muna. Session suspended. Hindi po ubra yan. Kaya nakaisip sila, dapat may impeachment manager. Ayun, si Kiko Pangilinan. Na nag-iinarte pa, sabi pa, pag-aaralan niya pa. Paimportante. Paimportante ka naman masyado. Eto po. Siguro naman by this time, napakinggan nyo na lahat nung sinabi po ni Inday Sara na hindi ako marunong gumamit ng laptop. Except Zoom. Alam nyo, napaka-literal nung mga kalaban natin. Napaka-literal po talaga. Manggigigil ka sa pagiging literal eh. Sabi na ngayon, eto banat ni Teyatan. Hindi ako marunong gumamit ng laptop. Ma'am, lawyer ka, former mayor, former DepEd Secretary, Vice President ng Pilipinas. Hindi ka marunong gumamit ng laptop.
Laptop, eto po ang karugtong ng sinabi ni VP Sara. Kasi bakit nasabi ni VP Sara yan? Kasi binato niya raw ng laptop si Powa. Si Powa sa tingin niyo 'pag binato ng laptop, okey pa rin siya, abogado pa rin? Puta, mag-isip naman kayo. Matalinong tao yan, babatuhin mo ng laptop, 'di umayaw na yan. Tsini-tsismis nila yan, eh. Pagkatapos daw batuhin ni VP Sara si Powa, nagkulong sa kwarto at umiyak magdamag. Bakit po nila tsini-tsismis yan? Para papaniwalain yung mga tao na si VP Sara, yan yung sinasabi ni VP Sara, eh, 'di ba? Tuloy-tuloy yung kampanya para siraan siya. Ano yung paninira sa kanya? Inday lostay, inday katok, ano, may sapaw, 'di ba? Ah, yan po sasabihin nila, yan pagpapakita na may sapaw yan. Saan niyo nalaman na nambato ng laptop? Pati ikaw congressman ka, sendan niya. Isa ka sa nagpapakalat na nambato ng laptop. Patikimin niyo, nakakahiya lang na idedemanda mo dahil inday sayad, 'di ba? Oh, yan po yung pagpapakita niya na, oh, tignan niyo may sayad talaga. Dadagdagan pa, eh, umiyak pa magdamag, eh. Kaya ang sabi ni VP Sara, hindi ako marunong gumamit ng laptop except Zoom. Kasi maganda ako sa Zoom. Niliteral po nila yan. Lawyer ka, former mayor, former DepEd, vice mayor, pero hindi marunong mag-laptop? Oh. Niliteral po nila. Eh, sinabi na nga ni VP Sara na except Zoom. Zoom ang alam niyo po, wag niyong literalan lahat. Sa kanila literal, eh. Ako po, sinasabi ko rin yan. Marunong po ako. Ang hirap papaliwanagan ng mga taong lahat ng sinasabi mo tinitake as literal. Pag sinabi pong hindi siya marunong mag-laptop, yung mga pinaggagamitan ng laptop, halimbawa, gagawa ka ng mga reports ng napakahihirap. Yung ginagawa ng mga tauhan niya, palibhasa wala kayong mga tauhan, eh. Vice President yan ng Pilipinas. Yung lumalabas sa mga laptop niya, yun ang ibig sabihin niyang hindi siya marunong mag-laptop. Pero yung liliteralin nyo, ibig sabihin hindi siya marunong mag-Facebook sa laptop o mag-Zoom sa laptop. Yung sinasabi niya, kung kayo magkakaharap, hindi niya gumagamit ng laptop, pwedeng cellphone lang, 'di ba? Kaya imposible na maibato niya kung nagmi-meeting siya, wala talaga siyang laptop. It doesn't mean literally she doesn't know how to use laptop. It just sinabi niya huwag ka na mag-English Manong, kinakapos ka, eh. Sinasabi niya lang yun to make a point na imposible akong may laptop sa harap ko 'pag nagmi-meeting kami. Hindi siya marunong, hindi siya sanay, hindi siya, 'di ba? Hay nako, mga tao nga naman. Okey. Meron tayong ano, 'di ba naaksayang oras kaya mahaba pa po oras natin. Eto po, kinumpara po, 4 na taon, first 4 years ni Tatay Digong, magkano ang utang ni Tatay Digong nung unang 4 na taon? 3.10 trillion ang nadagdag ni Tatay Digong sa unang 4 na taon. Sa unang 4 na taon ni President Marcos, 5.34 trillion. Nilulubog tayo sa utang. Justified ba yung mga utang ni Tatay Digong? Justified na justified. Bakit? May pandemic. Pero before pandemic, marami tayong inutang kasi mayroong build. Okay na po. Niloloko ko lang po kayo pag nag-English ako. But I can't.
Okey. Justified po 'yan. Pagsampa pa lang po ni Tatay Digong, ang dami po nating mga infrastructure. Justified ba yung infrastructure sa bansa para mangutang? Opo, bakit? Kasi po walang bansang umunlad ng hindi namuhunan sa infrastructure. Lahat, as in lahat ng bansang umunlad, pinaunlad nila ang kanilang infrastructure. So kung may maunlad ka ng infrastructure, papasok na yung foreign investors, papasok na yung mga tourists, etc., etc. Kahit wala kang promotion. Yung China, hindi po nagpo-promote ng tourism. Pumunta kayo sa China, wala akong nakikitang ganun. Pero marami na pong Pilipino, yan po pinakamagandang halimbawa, di ba, China? Wala po tayong commercial dito na nakikita. Halimbawa po yung Vietnam. Napuntahan po yan. Napuntahan ko po yung Vietnam. Binalikan ko po. Yun po yun eh. Yung promotion po kasi, pumunta ka sa, maaaring ma-attract ka sa promotion, tapos, yung Vietnam wala pong promotion yan eh. Gusto ko lang makita dahil Vietnam, libre ako. Puntahan ko. O mura, tsaka maganda. Ganun po. Mamumuhunan ka talaga kung gusto mong makapag-attract ng foreign investors at gusto mo makapag-attract ng mga turista. Speaking of turista, nakakasama po ng loob. Ang laki po ng mga promotion natin, ginagamit natin sa promotion, biglang mababalitaan, anim na Japanese ninakawan sa Maynila. Iba't ibang ano yan hindi po isang tumpok yan na anim, hindi po. Merong sa Maynila, meron sa Parañaque, meron sa isa pang lugar. 3 pangyayari, 6 na Hapon ang ninakawan dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil dyan, may magkakaroon ng travel advisory o kaya makakarating yan doon. Ang sama po ng image ng Pilipinas. Di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Kahit na ano pa pong puhunanin ninyo. Okay. Sana tayo? Sa utang po. Mas mataas po ang nautang ni BBM nung unang 4 na taon kahit walang pandemya. Ika-4 na taon ni Tatay Digong may pandemya na po. Kahit wala kang nakikitang malalaking infrastructure. Kasi po mas malaki po ang ginagastos natin dahil inuna po yung flood control project. Saan napunta? Alam nyo na po kung saan napunta yung mga inutang. Flood control. Kahit nga hindi para sa flood control, dinala pa rin sa flood control eh. Sayang yung pera. Nakakapanghina. Lumubog tayo sa utang dahil dyan sa lintik na mga flood control na yan. Okay, ito nagpo-promote po si Leni Robredo kahit po biko lang kanyang salita. Sinasabi niya po na marami na pong investors bumibisita na sa Naga. Ayan, no? Bumibisita pala. Hindi pa nag-i-invest. Dapat sinundan nyo. Ano nangyari sa investor? Nung nakita po nila yung mga kanal sa Naga. Hindi, biro lang. Hindi pa po ako nakakarating sa Naga. Okay yan, Lenny. Ipagmalaki mo na may investor ka. Pwede ka na palang tumakbo eh. Di ba? Kung ganun, Leni Robredo, takbo ka na.
May investor ka na pala sa Naga eh. Yayaman na yan, di ba? Dapat mo talagang i-project yung Naga kasi po, yan lang ang tatanungin, ano nagawa mo sa Naga? At ang lakas ng loob mo na tumakbo ng pagiging mayor ng Pilipinas. Okay. Ikalawang tanong namin, kala nyo paliligtasin namin kayo. Bakit tahimik kayo sa flood control scam? Mapa Tulfo kayo, mapa John Vic Remulla, mapa... At least si John Vic, aminado, nakita niya 1% siya. Kaya sinasabi nyo na ano na napakagaling niyan. Kahit ba magaling eh. Palagay na natin siya na pinakamagaling na leader na tatakbo. Ang tanong, magaling ka nga pero anong ginawa mo para mapigilan o para tutulan man lang yung flood control? Wala. Dehin boki. So anong ma-expect po natin sa mga hindi kumikibo ngayon ng mga politiko? Itutuloy lang po yung nakawan na yan kasi hindi nga sila tumututol eh. Baka mag-finance pa dyan yung mga yan, yung mga magnanakaw sa flood control eh. Okay. Ay, kita nyo po, napakabait po, no? Hindi po magdedemanda si Jason sa. Tignan nyo po, pwedeng-pwede niya pong idemanda dahil nagkamali po tong judge, no? Dahil dyan, nakulong siya ng 5 araw na hindi nararapat. Nailagay kasi na not bailable, non-bailable. Alam nyo po, sa totoo lang, pwedeng-pwede pong magdemanda si Jason sa. Kaya lang, pinili niya pong maging mabait. So hindi po totoo na yung mga DDS, mga Duterte supporters, mga demonyo. Napakabuti. Maraming salamat, Manong J. Dahil kahit papano, nakikita namin sa aktual kung paano yung mga kababait, gaano kababait yung mga dilawan yan. Walang paliligtasin yung mga yan. Si BP Sara lang nga kalaban, dinamay yung asawa, dinamay yung mga kapatid. Di ba? Mga sutil eh. Nangunguna pang sumagot si Laila de Lima. Laila de Lima, pinakulong ka. Hindi namin alam kung may asawa ka o wala. Alam namin may bet ka. Pero asawa, hindi namin alam kung meron. Dahil hindi ka pinakialaman yung mga kapamilya mo. Pero ngayon, pati kapatid na walang kinalaman pa sa politika, yung ginagawa nyo kay Kitty, hinahatak nyo lang si Kitty na mamuliti ka na. Hindi na po matatakot yan si Jason sa. Ang tagal na po niya yung ginagawa eh. Excuse me po. Okay. Dito na tayo sa pinakagusto kong last topic pero gustong-gusto ko to. Sabi po ni Lawrence Defensor, hindi sinagot ang mga aligasyon. Sara Duterte's early presidential bid backfired. Okay. Hindi ko maintindihan kung anong utak ng mga congressman natin. Ito si Lawrence Defensor, malamang kamag-anak to ni Miriam. No? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinabi nyo na nag-backfire, yung maagang pagdedeklara ni BP Sara, nag-backfire daw. Bakit nag-backfire? Natalo na po ba siya sa 2028? Ang alam po namin, sa kasalukuyan, number 1 po siya sa lahat ng survey. May kinalaman yung pagdedeklara niya. Pag sinabi nyo nag-backfire, bumagsak yung survey niya. Kulelat na siya ngayon. Dati siyang number 1. Nung nagdeklara, binanatan siya, nag-backfire kasi kulelat na siya ngayon. Yan yung nangyari kay Jejo Marbinay.
Ano sinasabi niyo nag-backfire? May kinalaman po yung kanyang pagdedeklara na tatakbo siya sa 2028 election. Natalo na ba siya sa 2028 election? Ang pagkakaalam ko po, ginoong, depensor, number 1 po siya kahit po sa mga kalaban na survey, yung mga walang kakuwenta-kuwentang survey. Number 1 siya, eh. Paano nag-backfire? Yan yung sinasabi natin makagamit lang. Kasi meron silang pamantayan, eh. Akala nila 'pag pumasa sa congressman yung impeachment, ikalawa, paano nag-backfire? Natalo na ba siya sa impeachment? Guilty ba siya? Hindi mo puwedeng gamitin yung nag-backfire kay VP Sara dahil wala pa pong pruweba na yung early announcement niya ay nakapagpatalo sa kanya. Para niyo po masabi na nag-backfire yun, hindi niya po intensyon, ni VP Sara na ma-win kayong mga congressman. Alam niya po na kayong mga congressman, pera lang ang katapat. Anong backfire pinagsabi niyo? Correct, maaaring yan ay mind conditioning, pero sino nakokondisyon niyo? Wala naman wala naman nakikinig sa mga nagma-mind condition sa mga katulad nung isa, sinasabi, "Oh, bumagsak na ang, popularidad, bumagsak na sa survey." Ang kahulugan pala ng bumagsak sa survey, number 1. Ano na lang si Risa, tagumpay sa survey. Si Miss 2%, siya ang tagumpay? Pukinang baliktad yung mundo niyo, eh. Yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede na po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat puwede po kayong maghimutok. Likes, share. Mag-likes